Good morning sa inyong lahat. Ayan, nandito si Mami Labs na mamasyal. Bali, 2 gabi kasi kaming nasa cabin. Ngayon, ito, paggala-gala ako dito. Nasa Lister Beach kami, pero hindi naman ito mismo ang beach. Kasi nasa kagubatan ako. Ipapakita ko sa inyo, ayan, kasi malapit na mag-fall, o fall na nga yata ngayon, kaya ayan ang mga puno. Tingnan niyo ang mga dahon. Ayan, color yellow na ang mga dahon ng mga puno, kasi ito na nga at magpo-fall na nga. Ayan, ang ganda-ganda nilang tingnan kasi color yellow na ang mga dahon. Ayan. Ayan. Akalain ninyo si Mami Labs andito ngayon. Narating niya yung mga lugar na ni sa hagilap ay hindi ko man lang inisip na marating ko, mapupuntahan ko. Kaya minsan ang buhay talaga natin, hindi na talaga natin alam kung saan tayo dadalhin ng kapalaran, o kung saan tayong lugar dadalhin na makarating man lang, makita natin yung mga lugar na hindi natin inaasahan na pupuntahan. O, diba? Kaya tayo talaga, hindi natin dapat husgahan ang kapwa natin. Ano man siya kaliit, ano man kahirap ang buhay, hindi tayo dapat manghusga. Kasi, diba, hindi natin alam ang kapalaran. Ngayon ay ganun-ganun lang ang buhay niya. Magugulat na lang tayo. Ay nakatungtong na pala siya sa itaas. Diba? Ganun kasi ang buhay natin. Tulad ko, hindi ko naman iniisip talaga na makarating ako dito sa Canada. Na akala ko nga noon, pag nakarating kami dito, nasa bahay lang kami, pasyal-pasyal sa mga mall, ganun ang ini-expect ko. Pero dito kasi sa Canada, hindi uso yung ganun. Dito sa nasa Winnipeg kasi ako, kaya hindi ko iniisip na ganito palang datna namin dito, magka-camping, magka-cabin, ganun. Hindi ko iniisip yung ganun. Higit pa pala doon sa inaasahan ko na yung mga inaasahan ko na ganun lang, mamamasyal sa mga mall, ganun kasing iniisip ko, hindi pala ganun. Napunta kami dito, ayan, andito kami sa kagubatan. Pero ang nasa dulo kasi nito ay merong beach. Mga 7 minutes ang biyahe mula sa cabin hanggang doon sa beach. Kaya ito napakaganda talaga. Kaya, diba, ang buhay talaga natin ay hindi talaga natin alam, lalong-lalo na kapag nasa puso mo kasi si God, diba? Pag nasa puso mo kasi si God, talagang yung hindi mo inaasahan na darating sa buhay mo ay bigla na lang dumating, ganyan, diba? Na sobrang hirap ng buhay natin, pero nasa dulo para ay makakaahon din naman tayo. Pero ako hindi ko naman sinasabi sa inyo na okay na ang buhay namin. Hindi naman, okay ang buhay ng aking mga anak. Kasi andito sila, magaganda ang mga trabaho, ganun lang siguro. Ganun lang ang maipagmamalaki ko. Pero sa yaman, walang yaman. Basta ang importante, wala tayong inaapakan na tao, wala tayong hinuhusgahan, kasi yan ang pinaka-importante sa lahat, yung wala tayong inaapakan at wala tayong hinuhusgahan. Kasi malay natin, yung taong hinuhusgahan natin ay darating pala ang araw na mas mahigit pa pala ang mararating niya kaysa sa atin. Kaya ako, sabi ko, di bali na ako ang aapihin, di bali nang ako ang mamaliitin, okay lang, tanggap ko. O di ba? Kasi hindi ko akalain na ganito, di ba? Tatanungin ninyo ako, bakit may nang-aapi ba sa akin, may nang-aaway ba sa akin, di ba? Siguro hindi naman maiiwasan yan, di ba? Hindi naman maiiwasan yan.
mamaliitin ka, tantyahin yung buhay mo, parang tinatantya yung buhay mo na hanggang ganun ka na lang talaga. Pero kapag ang Diyos kasi ang kumilo sa buhay natin, ay wala namang imposible. Kaya dapat lang tayong magsikap, magdasal, o kung hindi man natin ito nakamit sa buhay natin, meron tayong mga anak. Meron tayong mga anak na nandyan pa, may mga apo tayong darating. Kung hindi man na para sa atin, para sa mga anak natin at sa mga apo natin. Kasi basta importante, wag tayong mang-aapi ng kapwa natin. Wag tayong manlalamang sa kapwa natin. Yan ang pinaka-the best sa lahat. Kaya, ayan si Mami Labs. Hindi niya akalain na andito ngayon sa mga lugar na di mo naman ini-expect na mapupuntahan, mabibisita. Pero ito nararating mo. At napakaganda ng mga lugar na mga napupuntahan. O, wala man tayong kayamanan. Basta, wala tayong mga karamdaman, buo ang ating pamilya, diba? Ay isang malaking biyaya na yan galing sa Panginoong Diyos. Kaya mga langga, tayong lahat ay, lahat naman ay may mga kanya-kanyang problema sa buhay. Maliban lang talaga doon sa may mga kaya na, ipinanganak na talagang may kaya na sa buhay, na hindi talaga sila namumroblema, lalo't sa pinansyal. Pero tayong mga nasa, kumbaga nasa, ang level ng buhay natin ay nandoon lang sa pangalawang level hanggang pangatlong level. Yung pangalawang level na yan, pangatlong level na yan, hirap na hirap pa tayo niyan, di ba? Pero laban lang tayo. Kasi hindi naman natutulog ang Panginoong Diyos sa ating mga hinanaing, sa mga taong tumatawag sa Kanya. Hindi siya natutulog. Andyan lang siya nakikinig sa atin. Basta ang importante, nagkakaisa ang pamilya. Hayaan na lang natin yung mga tao minsan na tayo ay huhusgahan. Kasi mas merong nakakakita, mayroong nakakarinig ng ating mga hinaing. Kaya laban lang tayo, labanan natin ang kahirapan sa buhay. Malay natin, malay ninyo, balang araw, masigit pa ang mararating ninyo kaysa sa narating ni Mami Labs. Narating na lugar ha, hindi narating sa buhay. Kasi wala naman talaga ako yung pagmamalaki na sabihin na ako ay ano na talaga, kumbaga ay okay na talaga ang buhay. Kasi hindi naman ganun na okay ang buhay ni Mami Labs. Andito lang kami sa aking mga anak. Nabigyan lang kami ng pagkakataon na kami ay makapagbisita dito sa kanila. Wala man tayong yaman, wala man kayamanan si Mami Labs. Pero masaya naman kami na nakapunta kami dito sa aking mga anak. Nabisita ko yung aking mga apo. Muli ko silang naalagaan kahit malalaki na sila. Muli ko na iparamdam sa kanila yung pananabik ko. At ganun din naman sila. Sabik din naman sila sa amin. Kaya, mga langga, laban tayo sa kahirapan ng buhay. Lagi lang natin tandaan. Huwag tayo mang-aapi sa ating kapwa. Wala tayong inaapakan. At higit sa lahat, hindi tayo nanlalamang. Hindi natin dapat husgahan. Number 1, huwag natin husgahan ang buhay ng ating kapwa. Kasi malay natin, di ba? Darating ang araw, masigit pa pala yung hinusgahan natin tao ay masigit pa pala ang mararating niya kaysa sa atin. Kaya, yan lang ang maisishare ko sa inyo na dapat lang talaga tayo laging tumawag sa Panginoong Diyos na ano man ang problema natin sa buhay. Andyan lang ang Panginoong Diyos na nakikinig sa atin. Ayan, andito ako. Ninanamnam ko ang ganda ng kapaligiran. Napakaganda ng kapaligiran. Ang daming
cabin dito. Magagandang mga cabin. Siyempre, pag may mga cabin, ibig sabihin talagang ano ang buhay mo. Maganda ang buhay mo, nakakabili ka ng mga ganito, mga property na ganito. Tapos, pinaparent ito. Tulad sa amin, kakilala kasi namin kakilala ng isang kasama namin ang may-ari ng cabin. Kaya kami ay medyo naka-discount ng konti. Kaya ayan, namnamin lang natin ang ganda ng kapaligiran. Tingnan ninyo yan, napakaganda ng mga puno kasi dilaw na ang mga dahon. Ayan, pero yung iba hindi pa naman. Pero yung iba talagang dilaw na ang mga dahon. Napakagandang tingnan sa mata, malamig tingnan sa mata. Ayan. Oh, di ba? Napakagandang tingnan. Ayan, sinishare ko sa inyo yung ang naging buhay ko dito. Minsan, hindi naman natin masasabi na lahat talaga ay masaya. Lahat ay bonggang-bongga. Siyempre, meron ding lungkot, di ba? Ganun lang talaga ang buhay natin. May dumarating na saya at minsan naman ay meron din namang lungkot. Ako nalulungkot din ako minsan kasi unang-una yung bunso kong anak nandyan pa siya sa Pilipinas at sinusubukan naman ng kanyang kuya na siya ay matutulungan na makapunta dito. Kung pala rin naman na makakapunta dito, salamat kasi yan ay kaloob ng Panginoong Diyos. Pero kung hindi naman, wala tayong magagawa kasi yun ang kaloob ng Panginoong Diyos. Kaya ako kapit lang, pray lang ng pray hanggat sa makamit natin ang ating hinihingi. Kasi sabi ko nga sa inyo, ang Panginoong Diyos ay hindi yan natutulog. Lagi siyang nakikinig sa atin, sa mga panalangin natin. Laging nandyan yan para pakinggan tayo. Hindi tayo binibigo ng Diyos sa mga kahilingan natin. Basta, ang pagdadasal natin, mga langga galing sa puso natin. Papasalamat, pagising natin, magpapasalamat agad tayo na tayo nagising, na ayan, buo ang ating pamilya. Ayan, di ba? Isang malaking blessing na yan mula sa Panginoong Diyos. Kaya, ayan. Ito ay sinishare ko lang sa inyo na ang aking mga lugar na napupuntahan ito. Ayan, napakaganda, 'di ba? Yung ang daming puno, malalaki. Ayan. Napakaganda talaga. Lalo na puro dilaw na yung mga puno. Yung mga dahon, kaganda-gandang tingnan. And alam niyo naman si Mami Loves ay yan, mahilig sa dilaw na kulay. Ayan. Hanggang doon sa dulo. Ang daming ang dami mga dito, mga bahay malalaki. Ayan, sa loob nito may mga bahay. Ayan. Ayan, medyo napalayo na ako sa aming cabin. Ayan, gusto ko lang ipapakita sa inyo. Ipapasyal ko din kayo sa mga lugar na aking napupuntahan. Ayan. Ito, napakagandang lugar na muli na aking nabisita. Ayan. May mga cabin dito. Kala ninyo ay kesyo na sa parang gubat, pero ayan, tingnan niyo ang gaganda ng mga cabin. O, di ba? Ang gaganda ng mga cabin. Ayan. Tapos, dagdagan pa ng mga puno na, ayan, naninilaw na sa dahon. Tapos, may mga berries na, mga wild berries na, nakikita mo, ang gaganda na ng mga bunga, mga hinog na. Pero, hindi naman tayo pwedeng magpitas kasi, baka yan naman ay hindi na kinakain. At tayo ay, mangati or malason. Kaya ayan mga langga, ayan, may mga cabin dito. Ayun, nasa loob ng mga na yan, may mga cabin. Ayan, may mga cabin, diba? Akala mo bundok pero may mga cabin sa loob.
Napakagandang tingnan. Ayan mga langga ko, sinishare ko lang sa inyo ang aking mga karanasan dito, ang aking buhay sa Canada. Maraming salamat sa inyong suporta sa aking mga video, sa inyong mga panonood. Ayan, maraming salamat muli mga langga ko.